Nag-provide ang KDR Adventure Camp ng kawa para pang bonfire. Tapos nag-prepare na rin kami ng kahoy. Kaya ito, susubukan naming sunugin tong... Ay, wag pala sunugin. Iinitin ang marshmallow. Ayan, sobrang init oh. Tama-tama sa panahon ngayon, malamig. Ayan. Yan, mainit na. Pwede na siguro to. Mas masarap pala. Lasang ice cream ah. Habang nagre-relax ka, di ba? Tapos komportable yung tutulugan mo. So, hindi ka nag-iisip, hindi ka na-stress. So, pure enjoy lang. Tapos, nakakapag-isip-isip ka. So, dito, madidisconnect ka talaga sa social media kasi walang signal. Although may wifi dun banda, pero dito talagang zero signal. Kaya masosolo mo yung kung sino man yung kasama mo, yung usapan ninyo solid, walang kumbaga hindi ka nadidistract sa cellphone. Pure memories lang yung bubuuin nyo dito, nagsiselfie kayo, nagbibideo dyan. Then, sulit yung pagsasama ninyo ng family and friends. Lalo na may bonfire na ganito. Habang nandito kayo, nakapalibot, di ba? Yung kasing lugar na maganda, mahilig kasi akong mag-ride. So, hindi mo siya masusulit kapag dinaanan mo lang. So, syempre, medyo mabilis ka, no? Mas ma-appreciate mo yung lugar kapag tinambayan mo. At syempre, lalo na kung dito ka matutulog, mas mafe-feel mo talaga yung kagandahan ng lugar. Like itong KDR. Ilang beses na kami pumunta dito. Hindi mo talaga ma-appreciate yung lugar kung alam mo lang na pwede mag-camping, pwede mag-trail, ganun. Mas maganda yung first hand, may experience mo siya. Yung pagmo-moto camping natin, dun sa content ko, kasi nasa Manibela tayo, no? Sasakyan kasi yung dala natin ngayon. So, moto camping, mas ma-feel mo yung lugar. Kasi nakamotor ka eh. Yung amoy, yung klima, tapos yung hirap nung daanan. Like dito, medyo may pagka-off-road siya. Tapos moto camp dahil motor lang, madaling i-park. Mura lang yung gasolina. So, comparison naman doon sa dati kong content na nagra-ride, hindi mo kasi masyado madama yung pinuntahan mong lugar. Kung pagpunta mo doon, kumain ka, tas aalis ka na eh. Mas maganda yung i-stayan mo siya. Sabi nga ng ibang vlogger is, nature is not just a place to visit, it's a home ba? Tama? Di ba? Ayos. So, try nyo rin yung mag-motocamp or mag-car camping. Marirealize nyo rin yung sinasabi ko, di ba? Lalo na, swerte yung mga nakakotse, kasama niyo yung family ninyo sa motor kasi hindi ka makakapag-angkas basta-basta. Since nag-start ako ng motocamping nga pala, so marami din naman natuwa doon sa mga dati nang nanonood sa akin. Maraming nagulat, pero yung gulat nila in a good way naman kasi from hataw sa pagra-ride, ngayon more on relax, mas matured yung content natin ngayon. So nakakatuwa kasi yung comment nila, nagsasuggest pa sila ng mas magandang campsite, yung mga dapat iluto at saka yung mga dapat pang i-improve sa mga camping gears ko. So, ibig sabihin nun, na-appreciate talaga nila. Ako, na-appreciate ko na yung lugar ng mga pinupuntahan ko. So, dahil natural lang tayong, kumbaga, mag-vlog eh. So, naipapadama din natin sa kanila. So, nai-appreciate din nila. So, marami din akong na-inspire na gusto rin mag-camping. Nalalaman ko yan dahil nagko-comment sila sa akin kasi parang mas gusto na daw nilang mag-camping ngayon kaysa yung mag-book ng hotel. Kasi mas, alam mo yun, mas tahimik eh. Mas dama mo yung nature kasi hindi naman nakakasawang tignan yan eh. Lalo na healthy rin siya sa kalusugan natin dahil fresh air. Tapos healthy rin siya sa kaisipan natin dahil walang distraction sa paligid. Tapos ang masasabi ko naman dito sa maghapon namin sa KDR, alam nyo, half day pa lang kami nandito pero sobrang sulit na rin nung na-experience namin kasi lalo na nakapag-fishing tayo, niluto natin yung hinuli natin. At least nakita natin talagang fresh yung mga isda. Nandun na rin yun dahil kompleto yung gamit natin kaya mas naging masaya. Hindi ka na stress dahil kulang yung gamit. So kahit hindi naman kami sobrang prepared ngayon, pero dahil prepared yung KDR sa mga camper na kagaya namin, hindi rin kami masyado nahirapan. Like now, bumili kami ng grocery. Hindi na kami lumabas sa KDR compound. Doon lang sa harapan, may grocery sila.